Hello mga kaswang. Mapagpalang araw din Sir Casper at sa lahat ng mga nakikinig dito sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Roel. Tubong Santa Maria, Bulacan. Ang kwentong ibabahagi ko dito sa channel mo ay nangyari ito. Matagal ng panahon ang nakalipas. Nang dahil sa pagmamahal ko sa isang babae na mga panahong iyon, ay nagawa kong suwayin ang aking ina. Dahilan para ako'y kamuhian niya at palayasin sa aming bahay. Sa hindi inaasahang pangyayari kasi, ay nabuntis ko ang kasintahang si Mabel. Kaya't mas lalong naghihimutok sa galit ang aking ina. O nga pala Sir Casper, tubong antiki si Mabel. Ayon pa sa aking ina, unang tingin pa lamang ni Mama kay Mabel ay hindi niya na ito gusto. Hindi ko naman alam kung bakit. Dahil sa tuwing tinatanong at kinakausap ko siya kung bakit ayaw niya sa kasintahan ko, gayong wala naman itong ipinapakitang masama o kamalditahan sa kanila. Ang palagi niya lang sinasagot, Sir Casper, ay basta. At parang mainit palagi ang ulo. Hindi raw maganda ang pakiramdam niya kay Mabel. At alam niyang maitinatagong lihim ang kasintahan ko sa likod ng pagiging pino nito kung kumilos at tipid kong magsalita. Ramdam niyang pakitang tao lang ang mga ipinapakita sa akin ni Mabel. Kaya't hindi nila ito matanggap anuman ang gawin kong pakiusap sa kanila. At yun na nga. Dahil sa nabuntis ko na nga si Mabel at pinalayas ako ng aking ina, ay napagpasyahan naming magkasintahan. Napansamantalang umuwi na muna sa kanilang probinsya. Ang plano namin ay magtatayo kami ng bahay sa probinsya ng mga magulang ni Mabel. At kapag maayos na ang lahat, babalik na ako ng Luzon para magtrabaho. Mas mabuti kasi doon sa probinsya namin. Tahimik, sariwa ang hangin at presko ang mga pagkain. Isa pa, naroroon ang mga magulang ko. May mahihingan tayo ng tulong oras na manganganak na ako. At saka panigurado namang tutulungan na rin ako ni nanay pagkapanganak ko. Kaya't wala kang dapat na alalahanin pa kung sakali man na makabalik ka na ulit dito sa Maynila at magtatrabaho. Pahayag ni Mabel. Ganun ba? Walang problema sa akin. Mas mabuti nga iyon para hindi ako mag-aalala kapag naiiwan kang mag-isa sa bahay. Lalo na at may aalagaan ka ng anak na mga panahong babalik na ulit ako dito sa Maynila. Huwag kang mag-alala. Kada kinsinas noon ay ipapadala ko sa iyo lahat ng kikitain ko. Magtitira lang ako noon ng kaunti para sa pang-araw-araw kong gastusin. Sagot ko kay Mabel. Nangangarap pa ako na gano'n na nga ang mangyayari pagdating ng panahon. Pero saglit lang naman yon. Dahil magdudoble kayod ako, oras na makapag-ipon na, ay magsama-sama na ulit kami at hindi na magkakahiwalay pa. Ay, iniisip ko pa lang, nalulungkot na ako. Sambit ko sa aking isipan. At yun nga, bumiyahe na kami patungo sa kanilang lugar. Noon nga makarating na kami sa Antique, Sir Casper, buong akala ko ay malapit lang ang baryong tinitirhan ng mga magulang ng kinakasama ko. Yun pala, ay napakalayo pa mula sa sentro mga kaswang. Sa pagkakatanda ko, ay 2:00 ng hapon nang makarating kami sa mismong baryo nila. Naging magiliw naman ang pagtanggap sa akin ng mga magulang at kapatid ni Mabel. Hindi ko mailarawan ang kagalakan ng kanilang muka. Akala ko kasi ay magagalit sila nung malaman nilang buntis na ang anak nila. Subalit aligagang-aligaga pa sila sa pag-aasikaso, lalo na ang ina ni Mabel. Tuloy ay nakaramdam ako ng hiya. Dahil sa hindi man lang naranasan ni Mabel ang ganong klaseng pangyayari.
Nung ipakilala ko kasi siya sa pamilya ko, bagkus ay puro panghuhusga lang ang natanggap niya mula sa mga magulang ko. Kailan gaganapin ang kasal? Sagot ko na ang baboy. Nakangiting wika pa ng tiyuhin ni Mabel na nagngangalang Tio Onyok. Nahihiya at napapakamot ako sa ulo at nagwikang pag-iipunan pa namin ni Mabel ang perang panggastos para sa kasal. Alam niyo iyon mga kaswang na kahit hirap silang magtagalog ay nagagawa pa rin nilang makipag-communicate sa akin. Sinabi ko na lang na sa ngayon kasi ay para sa pagpapagawa na muna ng bahay ang perang naipon namin. Ang gusto kasi ni Mabel may bahay na muna kami bago magpakasal. Ani ko ba? Aba tamang-tama ka dyan, iho. Magandang plano yan. Akalain mo nga namang mas praktikal na ngayon ang mga kabataan kaysa noon. Noong kapanahunan kasi namin, kasal muna bago bahay. Kaya ang kinalabasan ay makikitira muna sa bahay ng biyanan bago makapagpagawa ng bahay. Yung iba nga noon ayaw umalis sa bahay ng mga magulang at nakasanayan na nila. Natatawa at pagsang-ayong tugon ni Tatay Berteng, ang ama ni Mabel. Dahil sa tinura ni Tatay Berteng, ay nagsipagtawa na naman ang mga kaanak niya. Habang nagkakasiyahan ng araw na iyon sa bahay ng mga magulang ng kinakasama ko, ay naisip kong napakaswerte ng babaeng minahal ko pagdating sa pamilya niya. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, ay masaya naman sila at ramdam kong mahal na mahal nila ang isa't isa. Nagdadamayan kung may problema man na pinagdadaanan. Nalaman ko iyon base na rin sa narinig na pagpapalita ng usapan. Alam mo mahal, ang swerte-swerte ko talaga sa iyo at sa pamilya mo. Bonus na lang yung mga kapitbahay mong mababait din. Halos ayaw na akong lubayan sa pagkikipag-usap. Parang gusto niya yata nila akong ampunin. Nakangiting saad ko kay Mabel nang lubayan na ako ng mga kamag-anak niyang nakikipag-usap pa rin sa akin. Ganito talaga dito sa lugar namin. Lahat ng magkakakilala ay nagtutulungan. Kaya sagana ang pamumuhay kahit simple lang. Ni minsan nga ay hindi pa namin naranasan ng magutom dito sa baryo. Masayang sagot niya. Dagdag pa ngang saad ni Mabel. Kaya lang naman siya napadpad sa Maynila dahil gusto niyang maranasan kung paano mamuhay sa syudad. At ang usap-usapan din sa kanilang baryo ay maraming pera doon. At ayun na nga, kung hindi siya pumunta ng Maynila, malamang hindi kami magkakilala. Kaya nga lubos ko iyong ipanagpapasalamat Kasi kung hindi ka lumuwas ng Maynila, hindi tayo magkakilala. Ani ko ba? Sa pagpapatuloy ng pag-uusap namin ni Mabel, di sinasadyang napatingin ako sa magandang dalagang nakatayo sa labas ng bakuran. Nakatingin iyon sa gawi ko at para bang nangungusap ang mga mata. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi magawa-gawa. Sa hindi malamang dahilan ay parang namagnit ang paningin ko at hindi maalis sa dalaga. Paano ba naman kasi? Parang sa tanang buhay ko ay noon pa lamang ako nakakita ng napakagandang babae na simple ang pananamit. Yung bang tipong walang make-up, walang arte sa katawan. Alam niyo yon, di katulad ngayon na may make-up kaya akala mo maganda talaga. Pero noon kasi, ang totoong maganda at basihan sa pagiging magandang babae, kahit simple lang ang suot mo, walang kolorete sa mukha, ay talagang nakaka-attract. Ang ibig kong sabihin mga kaaswang, ay kakaiba ang angking taglay niyang kagandahan. Medyo kahawig nga niya si Berhing Maria at napakaamo ng mukha. Kitang-kita ko iyon, gawa ng nasa bakuran kami, doon nakapwesto ng mga sandaling iyon at nag-iinuman ang mga kamag-anak ng asawa ko.
Tuloy hindi ko maiwasan na mag-isip na nagkakasala na ako sa kinakasama ko na mga sandaling iyon habang tinititigan ang dalaga. Dahan-dahan na ring bumibilis ang pagkabog ng dibdib ko at hindi ko rin maiwasan ang sunod-sunod na paglunok ng laway na para bang nag-iinit ang katawan ko. Nag-iisa lamang ang babae sa kinatatayuan nito, kaya't mapapansin talaga siya kaagad ng mga kasamahan ko. Mahal, sino bang tinitignan mo dyan? Bakit kanina ka pa walang imik? Untag na tanong sa akin ni Mabel. Wala sa sariling napatingin ako kay Mabel at ilang segundo ring hindi nakasagot sa tanong niya. Kung hindi niya pa nga inulit ang tanong, ay hindi pa ako makapagsalita at sagutin iyon. Ano kasi? May nakita kasi akong tao doon sa labas ng bakuran ninyo. Ani ko pa. At sinabi ko kung saan ko iyon nakita. Tao? Saan? Wala naman akong nakita . Sagot niya at inilibot ang tingin. Nung akmang ituturo ko na sana ang babaeng nakita ko. Subalit nang ibalik ko ang tingin, ay wala na iyon sa kinatatayuan. Tuloy ay napapakamot na lamang ako sa ulo at sinabi sa kanyang baka namamalikmata lang ako. Dahil sa hindi ko naman na nakita pa uli ang magandang dalaga, ay pinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat. At itinuon ang pansin sa pagkikipag-inuman at kwentuhan sa mga kaanak ni Mabel. Sa kinahaponan ay masaya naming pinagsaluhan ang pagkaing inahain ng ina ni Mabel, mga kaaswang. Habang kumakain ay napagkasunduan namin na pansamantalang sa bahay na muna kami ng mga magulang ni Mabel tumira. Mamadaliin na lamang umano ang pagpapagawa ng bahay malapit sa kanila para makalipat na kami kaagad bago pa man manganak ang kinakasama ko. Simpleng bahay lang naman iyon na uso dati, tumbang parang kubo na may silong. Wala naman akong kakaibang nararamdaman sa lugar ng kinakasama ko, maliban na lamang doon sa magandang dalagang nakita ko kanina na para bang nakakataba ng brief. Di joke lang. Makalipas ang ilang oras at kahit nasa kalaliman na ng gabi, ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Hindi ko mawari kung ano ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Pakiramdam ko ay napakaalinsangan ng paligid, kahit batid ko namang mahangin at malamig ito. Gawa nang naririnig ko ang mga langit-ngit ng sanga sa mga punong nakapalibot sa bahay. Dulot rin ang hanging sunod-sunod na humahampa sa mga ito. At dahil sa hindi naman ako makatulog ng mga oras na yon at tulog na rin ang kinakasama ko, ay bumangon ako at bahagyang binuksan ang bintana para magpahangin na lamang. Habang nagmumuni-muni nga, sa hindi inaasahan, ay nakarinig ako ng mahinang ungol at parang sa bakuran ng bahay iyon ang gagaling. Nagtatakang marahang inilibot ko ang paningin sa paligid dahil sa pagkakaalam ko ay wala ng tao sa bakuran. Wala ng mga nag-iinuman ng tuba at higit sa lahat ay nagsipag-uwian na sa kanya-kanyang bahay ang mga kamag-anak ng kinakasama ko. Kaya't bakit nakakarinig ako ng parang may nagsusuka at parang ganito? Wala pang isang minutong nagmamasid ako sa paligid ay nawala din naman ang ingay. Napakatahimik ng gabi. Ang tanging maririnig lamang ay ang mga huni ng mga kuliglig at iba pang panggabing hayop. Nang tingalain ko ang kalangitan, ay palihim akong napangiti nang masilayan ang bilog at kulay kahil na buwan. Oo, Sir Casper, sa hindi malamang dahilan. Kahit unang beses kong mahiwalay sa pamilya ko, ay para bang naging kampante ako at para akong nabunutan ng tinik. Hanggang sa nagkaroon ako ng gratitude. Tama nga si Mabel. Maganda at presko dito sa probinsya nila
Sambit ko pa sa isipan at muli nang iginala sa paligid ang paningin. Maya-maya pa ay agarang napawi ang palihim kong pagngiti nang may napansin akong bagay mula sa di kalayuan. Mataman ko iyong pinagmamasdan at noong malinaw ko nang nakikita, Sir Casper, ay ganoon na lamang ang pagtataka ko sa kadahilanang may ilang kalalakihan ang may bitbit na sulo at halos sabay-sabay na naglalakad palayo na animoy nagpuprosesyon. Naitanong ko pa sa sarili ko kung talaga bang may ganun sa baryong kinalakihan ni Mabel. Oras na ng gabi ay may nagmamarcha pa ring mga kalalakihan at mga kababaihan. Dire-diretso sila, nakayuko at para bang napakawerdo. Ilang sandali pa ay napansin kong dahan-dahang natatakban ng ulap ang buwan, kung kaya't unti-unti na ring nawawala ang liwanag ng paligid. Tanging mga nagbabagang sulo at anino ng mga tao na lamang ang natatanaw ko. Ganon pa man, ay hindi ko rin nilulubayan ng tingin ang mga taong dahang-dahang huminto sa malawak na lupaing. Walang kabahayang nakatirik. Napahalukip-kip na lamang ako at matamang tinitignan lamang ang mga ito. Ilang sandali pa ay napansin kong may isa pa ang lumapit sa mga nag-uumpukan. Pero ang kaibahan nga lang ay may hatak-hatak iyong sako at parang gumagalaw ang kung anumang bagay ang nasa loob ng sako. Nang tuluyan ng makalapit ang taong iyon, ay gayon na lamang ang pagsinghap ko. Nang sa walang ano-ano, ay biglang itinaas nito ang hawak na patalim at tila may sinaksak ng makailang beses ang taong hinugot nito mula sa sakong karay-karay. Pero ang ipinagtataka ko ay wala man lang akong narinig na kahit anong ingay mula sa sinaksak ng ilang beses. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nakita ko. Kaya naman dali-dali kong pinihit pasara ang bintana at nagkukumahog ng bumalik sa higaan. At manghihiga na sana ako nang sa kamalas-malasa naman ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Kinakabahan at natatakot man ay nilakasan ko na lamang ang loob ko kaysa naman maihi ako sa higaan. Kinuha ko ang maliit na gasera at maingat na lumabas ng kwarto. Naloko na. Nasa labas pa naman ng bahay ang banyo nila. Ano ba naman yan? Sa dinabi-daming oras na makakaramdam ako ng ihi, ngayon pa talaga. Kainis naman oh. Sambit ko sa isipan at nakaramdam ng pagkairita. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kaaswang, na mga panahong iyon ay kadalasang nasa likuran ng bahay ang banyo. Kaya't kinakailangan ko pa talagang umikot papunta sa likuran. Tuloy, kalalaki kong tao ay mas lalo pa akong kinakabahan. Sa isiping baka makita ako ng mga taong natanaw ko kani-kanina lang mula sa silid ni Mabel at may ginawa silang hindi maganda. Saan na naman, mali lang ako nang iniisip. Gusto ko pang humaba ang buhay ko. Muling sambit ko sa isipan at bagyang ipinilig ang ulo at pilit na pinapalakas ang loob. Subalit hindi pa man ako nakalabas sa pintuan ng bahay, ay napaiktad ako nang biglang may humawak sa balikat ko. Saan ka pupunta? Tanong ng inaantok pang boses. Napasigaw pa ako ng bahagya at halos mapatalo naman ako sa gulat nang malingunan ko si Mabel. Ano ka ba naman, mahal? Bakit ka ba nanggugulat? Gusto mo bang himatayin ako dito nang wala sa oras? Wika ko sabay hawak sa dibdib. Nangingiting humingi ng paumanhin si Mabel dahil hindi niya umano intensyon na gulatin ako. Saan ka ba kasi pupunta at bakit bubuksan mo ang pintuan ng ganitong oras? Alam mo naman na mahigpit na pinagbabawalan tayo ni nanay na lumabas ng bahay ng ganitong oras, di ba? Saad niya. Pupunta sana ako sa palikuran para umihi. Ang kaso, bigla ka namang nanggugulat eh. Ani ko pa.
Ganun ba? Naku, nakalimutan ko palang magdala ng arenola kanina sa silid. Pasyensya ka na, mahal. Ang mabuti pa ay samahan na kita sa palikuran. Voluntaryong saad niya. Sinabi niya rin na delikado para sa akin ang lumabas ng bahay ng mag-isa sa 10 oras ng gabi. Baka may mangyaring hindi maganda sa akin. Pagak na natatawa naman akong sinabihan siyang wala namang mangyayari sa akin dahil lalabas lang naman ako para umihi. At saka nasa likuran lang naman ng bahay nila ang banyo. Sige, ganito na lang. Hintayin mo na lang ako dito at sabay tayong pumasok mamaya sa silid. Pagkabalik ko, uwi ko sa kanya nang magpumilit na samahan ako. Sinabi ko pa sa kanya na buntis siya at hindi siya pwedeng mahamugan. Mabuti na lang talaga at napapayag ko siyang wag na akong samahang lumabas ng bahay. Nang makarating na nga ako sa palikuran, ay nagmamadali na akong umihi. Bumalik kasi sa isipan ko ang tungkol sa mga taong nakita ko kanina sa hindi kalayuan. Habang umiihi ako ay nakarinig na naman ako ng mahihinang pagungol. Dahilan para magtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Ilang sandali pa mga kaswang, ang kaninang ungol na narinig ko ay napalitan na iyon ng panagoy na para bang may pinapahirapan ng kung sino. May mga mahihinang pagkutkot rin sa labas ng banyo. Naririnig ko at parang dahang-dahang binubutas ang dingding noon. Bukod doon, ay dahan-dahan rin akong nakakalanghap ng mabahong amoy. Nawari ba'y nanggagaling ang alingasaw ng mabahong amoy mula sa likuran ng banyo. Tuloy ay mas lalo akong ginapangan ng kilabot sa katawan. Kaya naman binilisan ko ng umihi. At nang matapos na nga akong umihi, ay dali-dali na akong lumabas ng banyo, Sir Casper. Sa sobrang bilis ko nga maglakad, ay halos liparin ko na ang daan pabalik sa harapan ng bahay. Pagkaramdam ko kasi, sa bawat hakbang na ginagawa ko, ay may nakasunod na rin sa akin. Mahal, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Bakit ka humahangos? May nangyari ba sa labas? Pag-aalala at sunod-sunod na tanong ni Mabel nang mabuksan na niya ako ng pintuan. Wala namang nangyari. Tsaka, ayos lang ako. Humahangos ko pang sagot. Sigurado ka? Bakit sa nakikita ko ay parang hinahabol ka ng kung sino? Hinihingal ka pa nga o? Paninigurado niya pa. Wala lang to. Ang ibig kong sabihin ay ayos lang talaga ako. Tara na. Ani ko pa. Tila hindi naman kumbinsido si Mabel sa naging sagot ko. Muli niya pa nga akong tinanong kung ayos lang ba raw talaga ako. Nang sa ikatlong tanong niya ay oo lang rin ang naging sagot ko. Tsaka pa lang siya tumigil sa kakatanong. Nung akmang isasara ko na sana ang pintuan ng bahay, ay nanlaki ang mga mata ko at pigil sa paghinga. Nang makita ko ang hindi pangkaraniwang aso sa harapan ng bahay. Kulay itim ang mga balahibo nitong nagtataasan at may mga matang namumulat na katitigs ng masama sa gawi ko. Kaninong aso yan, mahal? Ang laki naman yan. Para. Hindi ko na ituloy pa ang sasabihin. Nang mabilis pa sa 4:00 isinara ni Mabel ang pintuan. Ano lang yun, mahal? Baka alaga ng kapitbahay namin yon. Tapos nagawi lang dito sa bakuran ng bahay. Huwag mo na lang pansinin. Natatarantang saad niya pa. At halos kalad ka rin na ako pabalik sa loob ng kwarto. Sinabihan ko pa siyang magdahan-dahan lang at baka mapano siya. Isa pa, kamuntika na akong matalisod dahil sa ginawa niya. Kung hindi ko pa sinabihang magdahan-dahan naman sa paglalakad, ay hindi niya pa iyon gagawin. Mahal, talaga bang normal na aso lang yung nasa labas ng bahay niyo? Hindi ka ba natatakot? Kakaiba kasi ang wangis ng asong yun eh. Tsaka, grabe kung makaangil. Nakakatakot naman.
Tanong ko naman sa kanya nang makahiga na kami. Ano ka ba? Aso lang talaga ng kapitbahay namin yun. Ang mabuti pa ay matulog na tayo. Huwag ka nang mag-isipan ng kung ano-ano at maaga ka pang isasama ni tatay bukas. Anya. Maaga? Bakit? Saan raw kami pupunta? Maang na tanong ko. Nakalimutan naman na ba ang sinabi ng tatay sa'yo? Kanina noong nag-iinuman kayo? Ang sabi niya isasama kanya sa bukid at mangunguha raw kayo ng hinog na saging at pinya. Marami raw kasing bunga ang mga pananim niya kaya tamang-tama lang ang pagdating natin. Ganun ba? Pasensya ka na mahal kung nakalimutan ko. Nga pala no? Sagot ko sa kanya at umayos na nga sa pagkakahiga. Sa totoo lang, Sir Casper, maraming tumatakbo sa isipan ko ng mga sandaling iyon. May kung ano rin ang bumabagabag sa akin at parang may nagsasabing, huwag kong paniwalaan si Mabel. Ganun pa man, ay pilit na ipinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat at pinipilit ko na lamang ang makatulog. Sa kalagitnaan ng pagtulog ko ay napanaginipan ko ang magandang babaeng nakita ko sa labas ng bakuran noong araw na nagkakasiyahan kami. Pero sa pagkakataong iyon ay iba na ang lugar na kinatatayuan ng dalaga. Para na kaming nasa malawak na hardin na napapalibutan ng napakaraming mga naggagandahang bulaklak. Bumilis ang kabog ng dibdib ko noong marahang lumingon sa akin ng dalaga at malapad na ngumiti. Sino ka? Bakit ako naririto? Anong lugar to? Kinakabahang tanong ko. Huwag kang matakot. Naririto ka sa mundong kinabibilangan ko. Nga pala, ako si Silaria. Ikinagagala kitang makilala. Wika ng dalaga nang tuluyan na siyang makalapit sa akin. Banayad at masarap pakinggan ang boses ng dalaga, mga kaaswang. Ewan ko ba kung bakit kahit na may kinakasama na ako at alam kong mahal na mahal ko si Mabel, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba sa dalagang nagpakilalang si Laria. May kung ano sa isipan ko ang nag-uudyok na gustuhin ko siya. Si Laria? Ang ganda pakinggan ng pangalan mo. Kakaiba. Walang katulad. Wala sa sariling sambit ko. At tila ba nahihipnotismo sa malalagkit na titig ng dalagang kaharap ko. Teka lang. Saang lugar ba to? At paano ako napadpad dito? Tanong kong muli sa dalaga at pilit na iwinaksi sa isipan ng kakaibang kiliting naramdaman nang hawakan niya ang kamay ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko, Sir Casper. Kung matatakot ba ako o magagalak nang sabihin sa akin ni Silaria na isa siyang diwatang tagapangalaga ng kagubatan. At kaya nagpakita siya sa akin dahil nais niya akong balaan tungkol sa pamilyang kinasasadlakan ko. Naguguluhan namang tinitignan ko ang dalaga. Anong gusto mong tukuyin? Maang na tanong ko. Hindi mo batid kung ano ang panganib na nag-aabang sa iyo, Ruel? Dahil may itinatagong lihim ang pamilyang kinabibilangan mo ngayon. Kung ako sa iyo, habang maaga pa ay, umalis ka na sa bahay na iyon at iwan mo na ang babaeng mapagpanggap. Malumanay na saad ng dalaga at matama niya akong tinitigan. Sandali. Bakit alam mo ang pangalan ko? Gayong hindi pa naman ako nagpakilala sa iyo. Tsaka, ano ba ang pinagsasabi mong lihim ng pamilya ng kinakasama ko? Naguguluhang tanong ko. Simula pa lamang nang dumating ka sa baryo, ay napukaw mo na kaagad ang atensyon ko. Kaya alam kong mabuti kang tao. Kaya't gusto kitang balaan nang sa gayon ay maiwasan mo ang kapahamakang nag-aabang. Anya,
Akmang magsasalita na sana ako para sabihin sa dalagang linawin niya at diretsahin niya ako kung anong lihim ba talaga ang tinutukoy niya. Anong lihim ang itinatago ng pamilya ni Mabel? Nang sa sunod-sunod at malakas na boses ang naririnig kong dumadagongdong sa paligid. Nagulat at tila ba paslit akong naging sunod-sunuran sa ginawa ng dalaga. Mabilis na hinawakan niya ang kamay ko at tumakbo kami papasok sa kakahuyan. Kasabay ng boses na dumadagongdong sa paligid ay siyang dahan-dahan namang pagkulimlim ng kalangitan. Kung kanina ay napakagandang pagmasda ng paligid, subalit na mga oras na tumatakbo kami ni Silaria ay para bang unti-unti nang pumapangit ang kapaligiran. May kadiliman at bawang maiitim na punong kahoy lamang na may mga baging ang nakikita ko. Isa kang hangal, Silaria. Hindi ba't sabi ko sa iyo, huwag kang mangialam sa mundo ng mga tao? Biglang wika na galit ng lalaking may mahabang buhok na halos umabot sa hanggang bewang. Napatdapa ako at kamuntikan ng matumba nang bigla itong sumulpot sa harapan namin at hinarangan ang dinaraanan. Gaya ng dalaga, ay masasabi kong napakaganda rin ang pangangatawan ng lalaki. Gwapo at mala-Adonis ang estilo ng kanyang wangis. Arkamon, hayaan mo na ako sa nais kong gawin. Gusto ko lang namang tulungan siya at mailigtas sa kamay ng mga aswang. Wala sa sariling napatingin ako kay Silaria nang marinig ang salitang aswang. Ililigtas sa aswang? Sino mga aswang ang tinutukoy niya? Naguguluhang tanong ko sa isipan. Hindi ko hayaan ang kahangalan mong iyan, Silaria. Ipapahamak mo lamang ang iyong sarili dahil lamang sa ulpong na yan. Hindi ka ba nadala nung minsang may iniligtas kang tao? Bulyaw ng nilalang. Abat ang lintik na to. Tawagin mo ba naman akong ulupong? Hoy, malignong ulikba na may mahabang buhok na akala mo bakla. Sino ang tinatawag mong ulupong, ha? Ako ba? Inis kong tanong. Dahil sa totoo lang, mga kaaswang, na mga sandaling iyon ay hindi ko na talaga napigilan ng sarili kong sumingit sa pagbabangayan ng dalawa nang marinig kong tinawag akong ulupong na ulikbang iyon. Kung pagmamasdan nga ay para silang magkasintang hindi nagkakaunawaan at nadawit lamang ako. Tuloy ang resulta ay para akong third party. Kumbaga, naging sabit pa ako kahit wala naman akong kinalaman. Hindi ko naihanda ang sarili nang bigla akong sinunggaban ng engkantong si Arkamon. Sabay sinagal ako ng mariin sa leeg. Napaigik pa ako at parang butiking kumakawag-kawag nang walang kahirap-hirap na inangat niya ako habang sakal-sakal sa leeg. Ang akala ko talaga, Sir Casper, katapusan ko na ng mga sandaling iyan. Dahil kahit na anong pakiusap ang gawin ni Silaria kay Arkamon, ay hindi nito pinapakinggan at pinagbibigyan ang dalagang bitawan ako at tigilan na sa pagkakasakal. Lumabas na nga ang dila ko na parabang nang aasar dahil sa kanyang mahigpit na sakal at hirapan ako makahinga na parabang hindi ako binigyan ng hangin na libre lamang. Napapaigik ako at kulang na lamang ay lumawit na ang dila ko sa sobrang higpit ng pagkakasakal ni Arkamon. Sa tingin ko ay papatayin talaga ako ng engkantado at walang balak na bitawan ako. Sa parte naman ni Silaria ay wala rin siyang magagawa. Hanggang sa maniwala man kayo o sa hindi, ito ang sumunod na nangyari. Isang malakas na sampal ang nagpabalikwas sa akin ng bangon. Malutong pa akong napamura ng mapagtantong. Panaginip lang pala ang lahat. Anak nang, ang sakit ha. Ramdam ko ang pagkakasakal ng ulikbang iyon. Hanggang sa pagising ko. Bulong ko sa sarili at napahawak sa leeg. Kaya ulikba ang tawag ko doon.
ay dahil hindi siya puti na engkanto, kundi moreno at ganun din ang balat ng dalaga. Mahal, ayos ka lang ba? Pasyensya ka na kung nasampal kita para kasing para kang binabangungot eh. Paliwanag ni Mabel sa nag-aalalang muka. Saglit na natigilan ako at napapaisip kung tama bang sabihin ko kay Mabel ang tungkol sa napanaginipan ko. Hindi pwede. Ayokong mag-alala siya. Kaya tama lang na hindi niya malaman ang totoo. Kontra ko sa isipan. Mahal, ano na? Bakit tulala ka dyan? Ayos ka lang ba? Ano bang napanaginipan mo at mukhang binabangungot ka talaga? Tanong ulit ni Mabel. At sa pagkakataong iyon, ay hinawakan na niya ang kamay ko. Oo, ayos lang ako. Tarantang sagot ko. At sinabi sa kanyang wag na niyang pansinin pa kung ano man ang napanaginipan ko dahil hindi ko maalala. Para hindi na siya magtanong uli, ay bumangon na ako at tinanong siya kung anong oras na. Mag-aalas 7 na, tanghali na. Tugon niya at sumunod na sa aking lumabas ng silid. Nagmamadali na akong naghilamos at paglapit ko sa kusina ay nadatnan ko si Tatay Berting at Nanay Biday. Nag-aalmusal na ang mga ito. Kaagad na humingi ako ng paumanhin dahil tinanghali na ako ng gising. Ayos lang iho, kakatapos lang rin namin ni Nanay Biday mong magluto ng almusal. Sumabay ka na rito para maya-maya. Pagdating ng kapatid ni Mabel, aalis na tayo. Nakangiting saad ni Tatay Berting. Dahan-dahan akong lumapit sa pagkainan. Pinasalamatan ko si Mabel matapos ilapag sa pwesto ko ang plato at kutsara. Makaraan ng mahigit 1 oras ay dumating na ang kapatid ni Mabel, si Kuya Kaloy. Hindi naman nagtagal ay sabay-sabay na kaming tatlong umakyat ng bundok para manguha ng saging at iba pang prutas na sinasabi ni Tatay Berting. Noong nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad, Sir Casper, ay saglit na kumunot ang noo ko nang may matanaw akong babae sa di kalayuan. Si Silaria. Tama, si Silaria nga. Hindi ako maaaring magkamali. Nakatayo lamang iyon at matamang nakatitig sa gawi ko. Habang bumubuka-buka ang bibig na wari ba, ay may sinasabi. Saglit akong tumigil sa paglalakad. Kinurap-kurap ang mga mata at makailang beses ko pang tinapik-tapik ang pisngi. Sa isiping nasa loob ng panaginip lamang ako. Bahagya pa akong napangiwi nang maramdaman ang sakit ng pisngi ko matapos matapik ng malakas nang hindi sinasadya. Roel, halika na at may kalayuan pang lalakarin natin. Sino bang tinitigdan mo dyan? Tawag sa akin ni Tatay Berting. Taranta namang nagmamadali akong sumunod sa biyanan kong lalaki at sinabi ritong wala. Nagpahinga lang ako sandali. Napapailing namang natatawa lang ang biyanan ko bago ako sabihang magmadali na para maaga-aga kami makauwi mamaya. Nang makarating na kami sa sinasabi nilang pestuhan o umahan, ay naging okay naman ang pangunguha namin doon. Medyo nangangati nga lang ako. Subalit natapos na lang ang maghapong iyon. Hindi talaga mawala-wala sa isipan ko si Silaria. Hindi ko alam, Sir Casper, pero parang mayroong nag-uudyok sa aking paniwalaan ang sinasabi ng diwata. Sandali, nababaliw na yata ako. Bakit ko ba iniisip ang babaeng iyon? Bulong ko at napapailing na lamang. Kinahapon na noon, mga bandang mag-aalising ko na iyon ng hapon. Hindi sinasadyang napatingin ako sa silid na nakauwang ang pinto. Saglit na kumunot ang noo ko nang may mapansing rebultong itim. Kasing tangkad iyon ng tao at may hawak na parang patalim. May mga maliliit na mga rebulto pero mas naagaw ang pansin ko sa isa pang rebulto
Hugis tao rin iyon ngunit may sungay at mahabang kuko. Kung titignan nga ng mabuti, ay parang hindi iyon isang rebulto ng santo dahil sa itsura. Bagkus ay parang totoong tao iyon na parang tumigas lang. Mabel, para saan ang rebultong yan? Ano yan? Ba't ganyan? Tanong ko sabay turo sa rebultong umagaw ng pansin ko. Yan ba? Isa yung antigo na binili ng lolo namin mula sa kakilala niya. Sa amin lang ibinigay. Ang sabi galing pa raw yan sa ibang bansa kaya ang mahal ng bili ni lolo. Sagot ng kinakasama ko. Wala sa hulog na napatanong lamang ako habang hindi inaalis ang tingin sa rebulto. Tsaka pa lamang ako napatingin kay Mabel nang marinig ko siyang nagwika ng mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang ama ang pumasok sa silid na may mga lamang rebulto. Tanging ang kanyang ina lamang ang pinapayagang pumasok sa kwartong iyon. Binalaan niya rin ako, Sir Casper, tungkol sa silid na iyon dahil para sa kanyang ina, sagrado ang silid na iyon at sila lamang dalawa ang maaaring matulog doon o pumasok. O nga pala, Sir Casper, malamang hindi ko pa nabanggit. May kalakihan ang bahay ng mga magulang ni Mabel. Sa tingin ko nga, isa ang kanilang angka na may kaya sa baryong iyon na napaglipasan na ng panahon. May palayan at malawak na buka rin sila na siyang pinagkakaabalahan ng ama at mga kapatid na lalaki ni Mabel. Mag-ikot-ikot ka muna. Puntahan ko lang si nanay sa kusina para tulungan siya magluto. Nakangiting untag na wika sa akin ni Mabel. Sige. Tango ko at nagsimula na ngang mag-ikot-ikot at nagtitingin-tingin sa loob ng bahay at maging sa bakuran nang iwan ako ni Mabel mag-isa. Katagalan ng pagkatingin-tingin ko ay nakarating ako sa pinakadulo ng bahay. Bahagyang nagkaroon ako ng kuryosidad nang may makita akong pintong nakakandado. Naitanong ko pa sa sarili kung anong meron sa pintuang iyon at bakit nakahiwalay siya sa bahay. Para bang bodega siya kung iisipin. Maliit na bodega. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng sunod-sunod na pagungol. Kaya napalingon ako sa pintong nakakandado. Akmang lalapagitan ko na sana ang pinto nang marinig ko ang boses ni Mabel. Nang lingunin ko siya ay nakita kong parang aligaga siyang nagmamadaling lumapit sa akin. Kahit na nakangiti siya, ay kapansin-pansin pa rin ang pagkabahala niya sa mukha. Mahal, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nagawi rito? Sunod-sunod at halos mauutal pang wika ni Mabel. Nang hawakan ko nga ang kamay niya, ay napansin kong malamig iyon. Na para bang tinubuan siya ng nerbiyos. Hindi ko sinagot ang tanong ni Mabel. Sa halip, ay tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Bakit napakalamig ng kamay niya at bakit parang natatakot siya. Sunod-sunod na umiling siya sabay hatak sa akin papunta sa harapan ng bakuran. Habang sinusundan ko siya, ay sinabihan niya akong wag na uling magawi sa dulo at wag na wag kong lalapitan ng pintuang nakakandado. Bakit naman? Inosenteng tanong ko. Basta, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Sa susunod, wag ka nang bumalik pa doon. Mariin niyang saad. Sumang-ayon na lamang ako nang makitang sumeryoso ang mukha ni Mabel. Sa kinagabihan na ring iyon, Sir Casper, ay muli na naman akong nanaginip. Sa panaginip ko ay kasama ko na naman si Silaria. At sa pagkakataong iyon, ay nasa batis kami at magkatabing nakaupo sa gilid. Makinig ka sa akin, Ruel. Mapapahamak ka lang kung babaliwalain mo lang ang mga sinasabi ko. Wika niya sa malamyos na boses. Silaria, tapatin mo nga ako.
Sinong aswang ba ang tinutukoy mo nung nakaraan? Ah, wag mo sanang masamain ang tanong ko. Gusto ko lang namang malaman ang totoo. Alam mo kasi, naguguluhan din kasi ako eh. Halos magkanda utal-utal na tanong ko sa dalaga. Magsasalita na sana din si Silaria. Nang sa walang pasintabing bigla na namang sumulpot ang engkantong si Arcamon. Nanlilisay ka mga matang mabilis na sinunggaban na naman ako. Pero bago pa man ako mahawakan ni Arcamon, ay nakita kong ikinumpas ni Silaria ang dalayiri niya at biglang nanigas ang katawan ng engkantado. Kahit kailan talaga ay napakapakialamero mo, Arcamon. Ilang beses pa ba akong makiusap sa iyong hayaan mo na lang ako sa nais kong gawin? Mariing saad ng diwatang si Silaria. Malakas at walang tigil sa pagsisermon ng wika ng engkantadong si Arcamon. Naalisin na ni Silaria ang ginagawa nitong pagpako sa kanya sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga engkantasyon. Hanggang kailan ka magiging bulag sa pag-ibig na hindi naman saklaw sa mundong kinabibilangan natin? Ayaw lang kitang mapahamak, Silaria, kaya ako nagagalit sa iyo. Galit na tura ng engkantadong hindi mabatid kung naninibugho ba o ano. Tinitigan lamang ng magandang diwata ang engkantadong patuloy pa rin sa pagpapaliwanag at pangungumbinsing itigil na nito ang kahibangan. Hanggang sa hinawakan ni Silaria ang kamay ko at mabilis na tumakbo. Sinabihan niya akong tumakas na kami bago pa man makawala si Arcamon at masaktan na naman ako nito. Sa pagkakataong iyon, Sir Casper, ay kinabahan naman ako. Kaya't nagpatianod na lamang ako sa pagtakbo kasama ang magandang dilag. Kasabay ng pagtakbo namin ay siyang tila nagkandamatayan naman ang mga halamang natatapakan namin. Tuloy ay parang tinatakasan ko si kamatayan. Anong nangyayari? Bakit nag-iiba na naman ang presensya ng paligid? Kinakabahan at umahangos na tanong ko kay Silaria. Huwag ka nang magtanong. Bilisan mo lang na tumakbo para maihatid na kita sa lagusan papunta sa mundo ninyo. Sagot niya at hindi na ako nililingon. Anak ng pating naman oh. Ito na naman tayo. Para na naman ako nitong makikipagkarerahan sa kabayong ulikba. Sambit ko at mas binilisan pa ang pagtakbo. Sa takot na baka maabutan na naman ako at sakalin ng ulikbang iyon. Ayoko nang maulit pa ang nangyayaring iyon. Kiber ko lang. Baka mamaya niyan ay tuluyan na talaga akong malagutan ng hininga at hindi na magising pa. Subalit, isang malakas na pagyanig ang naging dahilan kung bakit kamuntika na akong napabitaw sa kamay ni Silaria. Sumigaw naman ang diwata at sinabihan akong huwag bumitaw sa kanya. Pero huli na ang lahat, Sir Casper. Dahil sa ikalawang pagyanig, ay tuluyan na akong napabitaw sa kamay ng dilag at ang sumunod na nangyari. Napabalikwas ako ng bangon. Anak ng... panaginip na naman. Sambit ko at halos naihalamos ang dalawang palad sa muka nang malamang kanina pa pala ako niyuyog-yog ni Mabel. Mukhang masama na naman ang panaginip ko, kaya ginising na niya ako. Sandaling kinapa ko ang sentido ng mapansing. Nagsimula na namang sumakit ang ulo ko. Masama ba ang pakiramdam mo? Medyo mainit ka oh. Uwi ka ni Mabel matapos makapa ang noo ko. Dagdag niya pang saad, mag-agahan na raw muna ako bago uminom ng gamot. Baka nanibago lang raw ako kahapon noong sumama ako sa bundok kaya nagkasakit ako. Buong maghapon nga akong nagpahinga lang dahil sa samang nararamdaman ko. Sa tuwing nakakatulog ako ay grabe ang sama ng panaginip ko at para bang nagdideliryo paminsan-minsan. Napakaraming itim na nilalang ang umahabol sa akin at naririnig ko ang boses ng ulikbang si Arcamon. Ang pangit na engkantong iyon at napakasiloso kay Silaria ay inuutusan niya ang mga itim na nilalang
nahabulin ako at pagsasakalin at bugbugin kapag naabutan. Buisit talaga, Sir Casper. Mapagsamantala ang ulikbang ulupong na yon. Lumipas sa mga araw ay mas lalong lumala lamang ang pakiramdam ko. Halos hindi ko na kayang tumayo pa sa sobrang pangangatog at panghihina ng katawan. Gabi-gabi na rin akong nakakarinig ng mga kakaibang ingay. Pero hindi ko naman matukoy kung saan iyon ang gagaling. Minsan may mga gabi rin na nagigisnan kong wala sa tabi si Mabel. At para bang unti-unti rin ay hindi ako naging komportable sa bahay na iyon. At dito na napansin ko bakit hindi pa kami pinapagawa ng sarili naming kubo. Gusto ko nang humiwalay nun, pero ang sinasabi lamang ng mga magulang ni Mabel ay baka mga sa susunod na buwan pa, kasi parang may pamahiin sila na dapat sakto ang buwan, sakto ang petsa. Para daw maswerte ang bahay na iyon. Hindi ko na lamang pinansin pa, pero yung pagkaramdam na parang hindi na ako komportable ay nagpatuloy iyon. At para bang may nagsasabi sa akin na mag-ingat talaga ako. At hanggang sa isang gabi, siguro nasa pasado 12:00 na iyon, nang magising ako sa malakas na kalabog. Masakit man ang katawan ay marahan akong bumangon at lumapit sa bintana para tignan kung ano iyong kumalabog sa labas ng bahay. Bukod pa daw na inais ko na ring malaman ang ilang gabing pabalik-balik na ingay sa tuwing sumasama lalo ang pagkaramdam ko. Habang hindi ako mapakali sa aking kinaupuan, ay nakarinig ako ng ungol. Kaya nakaramdam ako ng konting takot. Subalit gayon pa man, nalakasan ko ang aking loob. Dumungaw ako sa bintana para pakinggan kung saan na naman nanggaling ang ingay na gabi-gabi ko na lamang naririnig. Rinding-rindi na kasi ako sa gabi-gabing ingay na naririnig. Dulot ng mga kakaibang tunog na hindi ko naman matukoy kung anong klaseng hayop o saan nanggagaling ang ingay na iyon. Pagkasilip ko nga sa bintana, ay muli ko na namang nakita ang mga taong naglalakad. Bit-bit ang kanya-kanyang sulo. Kung ano ang nakikita ko noong una, ay ganoon na ganoon rin ang nakikita ko sa gabing iyon. Pero mas malala lang ang nakita ko kung gaano o paanong pagtatagain ang taong walang habas na inihagis sa kalsada o daanan na lupa. Matapos kalad ka rin ng mga nagmamartsa. Naikuyom ko na lamang ang kamao ko habang tanaw na tanaw ko ang karumaldumal na pangyayari. Sa isip-isip ko pa, bakit hinahayaan lang ng mga tao sa baryo na may ganong kabrutalan na pangyayari sa kanilang lugar? Umaalingaw-ngaw sa paligid ang walang humpay na paghingi ng tulong nung lalaking sinaksak ng karamihan sa nagpoprosesyong natanaw ko. At noong hindi ko na nakayanan pang panoorin ang ginagawa ng mga taong tinatanaw ko mula sa bintana, mabilis ko nang isinara iyon. Nagmadali nang maglakad pabalik sa higaan. Kahit dumaan na ang mahigit 1 oras, ay hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Rinig na rinig ko pa rin ang mga alulungan at mga yabag ng paang nagtatakbuhan sa labas ng bahay. Nawari ba'y mga taong nakikipaghabulan ang mga iyon? Kahit na anong pagtalokbong ang gawin ko at takpan ang magkabilang tenga, para bang rinig na rinig ko pa rin ang mga kalabugan at ingay. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Sa kalagitnaan muli ng pagdulog ko, ay biglang lumitaw si Silaria sa panaginip ko. Malungkot ang mga mata niya at may mga galo sa braso. Nag-aalalang tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit sa ilang beses na lumitaw sa panaginip ko si Arcamon ay hindi ko siya nakikita? Sa malungkot na boses ay humingi ng pasyensya ang magandang diwata kung bakit noon lang siya nagpapakita. Ayon sa kanya, mahigpit na binabantayan siya ng mga kawal ni Arcamon. Noong minsang sinubukan niyang tumakas sa mga ito,
Tinanong ko siya kung ang mga kawal ba ng ulupong na yon ang may kagagawa ng mga galos niya sa katawan. Marahang umiling si Silaria at sinabing ang kanyang ama ang may kagagawan. Pinarusahan siya at ikinulong sa kanyang silid para hindi na kami muli pang magkita. Doon pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataong makatakas, kaya sinamantala niya na iyon. Wala na akong natitirang panahon pa para iligtas kita, Rowell. Baka kasi sa mga susunod ay hindi na ako magkakaroon ng panahong makatakas pa uli kay ama at makita ka. Malungkot na pahayag ni Silaria. Ganoon ba? Nang dahil sa akin kaya nasaktan ka? Pasensya na, Silaria. Mahinang wika ko. Pilit na pinapasigla ng dalaga ang boses niya. Tapos ay sinabing gagamutin niya ako. Humingi rin siya ng pasyensya. Gawa ng dahil kay Arkamon, kung kaya't ako'y nagkakasakit. Ayan, magaling ka na. Naalis ko na ang inkantasyong mapamarusang ipinataw ni Arkamon sa iyo. Huwag ka na rin mag-alala pa, dahil kahit kailan ay hindi ka na malalapitan pa ni Arkamon at masasaktan hanggat walang pahintulot ko. Magiliw niyang wika. Salamat. Maraming salamat. Maiksing tugon ko. Marami pa kaming mga masasayang na pag-usapan ni Silaria. Na mga sandaling iyon, Sir Casper, ay nakaramdam na naman ako ng kakaibang saya. Hindi ko mawari kung bakit, pero sobrang saya ko talaga. Ipinakita sa akin ni Silaria ang iba't ibang klase mga nagagandahang tanawin sa kanilang lugar. Naghiwalay lamang kami ng landas nung marinig namin ang boses ni Arkamon. Dumadagongdong na naman iyon sa paligid. Natataranta namang nagpaalam na sa akin si Silaria bago niya ako tinapik sa balikat at dahan-dahan nang nagdilim ang paningin ko. Noong magising na ako ay napakagaan na ng pakiramdam ko. Gulat na gulat pa nga si Mabel nang makita akong masigla na. Samantalang ang mga magulang niya naman ay parang nadismaya pa sa paggaling ko. Pansin ko namang tila balisa si Mabel noong kinausap siya ng sarili na ng kanyang ama. Panay rin ang tingin niya sa akin, kaya't hindi ko maiwasang mag-isip na baka ako ang pinag-uusapan nila. Sir Casper, imbis na noong araw na yon ay tanungin ko si Mabel tungkol sa mga gabi-gabing kalabugan ng mga naririnig ko at mga pag-angil, ay hindi na iyon natuloy pa. Dahil sa parabang bigla akong nagkaroon ng pagdududang may inililihim nga ang pamilya ni Mabel. Naalala ko rin pagdating sa kinagabihan ay biglang nag-iiba ang mga ikinikilos ng pamilya ng kinakasama ko. Pagpatak ng alas 7 ay nasa loob na ng silid ang mga ito at mahigpit na kaming pinagbabawalan ni Mabel na lumabas ng kwarto. At pagkatapos noon ay kinaumagahan ko na sila makikita uli. Maging ang mga kapitbahay nila ay kakaiba na rin ang mga ikinikilos. Oo, at magiliw sila kung kaharap at kausap ako. Pero kapag tinitignan ko sila sa mga mata ng diretsahan, ay napakalikot ng kanilang mga kalimutaw kung saan-saan tumitingin. Napansin ko rin sa katagalang pagkikipag-usap ko ay para bang may kakaiba silang amoy. Yung bang parang amoy na malansang naburong dugo o natuyo. Ayos lang sana kung iisang kapitbahay lang ang may ganong klaseng amoy. Kaso hindi. Halos lahat na ng nakakasalamuha ko ay pare-parehas ng amoy sa katawan. Hindi naman sa pagiging maarte mga kaaswang, pero iyon talaga ang napapansin ko. Kaya't mas lalo lamang nadadagdagan ang hinala ako sa isipan. Isang beses noon, dahil mag-isa lamang ako sa bahay, gawa ng may pinuntahan si Mabel at ang mga magulang niya sa karatig lugar. Kung kaya't napagpasyahan kong maglakad-lakad na muna. Lalabas na sana ako ng bakuran nang bigla kong maalala ang pintuan
sa pinakadulong bahay. Naisip kong silipin iyon. Subalit, agad ko namang binawi at binalak ng dumiretso ng lakad. Ngunit sa kabilang dako ay may kung sino na naman ang nag-udyok sa akin na puntahan ng silid na iyon. Noon ngang makalabas na ako ng bakuran, ay dali-dali akong bumalik at pumunta sa dulo ng bahay. Noong mga ilang hakbang na lamang ang layo ko sa silid na nakakandado, ay nakarinig ako ng 3 kalabog mula sa loob ng silid na iyon. Kinakabahan man ay nagbagpasyahan kong mas lapitan pa ang silid at alamin kung ano talaga ang meron sa loob. Nang hawakan ko ang kadena, ay napagtanto kong hindi iyon nakakandado ng maayos. Mabilis na inalis ko ang kandado at binuksan ang pintuan. Pagkabukas ko nga, Sir Casper, ay tumambad sa akin ang lalaking nakagapos at nakabusal ang bibig. Nangihina na ito at para bang ilang oras na lang ay mawawala na ito ng buhay. Nagmamadali ko itong nalapitan at inalis ang nakabusal sa bibig. Anong nangyari? Bakit ka nakagapos dito? Taranta at kinakabahang tanong ko sa lalaki matapos alisin ang telang nakabusal sa bibig niya. Hindi ko matanggal-tanggal ang pagkakagapos ng lalaki dahil sa kadena rin ang iginapos rito na para bang sinisigarado talaga ng kung sino man na hindi talaga makawala pa mula sa pagkakagapos ang lalaki. Pakiusap, tulungan mo ko. Alisin mo ang kadinang nakagapos sa akin. Pagmamakaawa at halos umiiyak na wika ng lalaki. Sandali, nahirapan akong alisin to. Teka, sino ka ba? At bakit nakagapos ka nga rito? Binihag nila ako. Kaya pakiusap, tulungan mo ako makawala rito. Gusto ko nang umuwi sa amin. Paniguradong hinahanap na ako ng pamilya ko. Umiiyak na nitong sabi. Teka, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Naguguluhang tanong ko at pilit pa rin na kinakalas ang kadena. Hindi sila tao. Hindi mga tao ang nakatira sa liblib na baryong ito. Mga aswang sila, iho. Tahas ang sagot ng lalaki. Aswang? Bulalas ko. Sunod-sunod na tumango ang lalaki at nagwikang maging ang bahay na tinitirhan ko ay mga aswang rin. 2 silang bihag ng pamilya ni Mabel pero wala na yung kasama niya. Kinuha na ng mga kalalakihan noong nakaraang gabi at nasisiguro niyang patay na ang katrabaho niyang iyon. Nagpakilalang Norman ang lalaki at naaya lang siya ng kaibigang naninirahan sa baryo na magbakasyon ng 1 linggo sa lugar nito. At ayun nga, hindi naman niya lubos akalaing ganito ang sasapitin niya. Nung tanungin ko siya kung sino ang nag-aya sa kanya, ay gano'n na lamang ang kilabot na naramdaman ko. Nang malaman kong ang kapatid ni Mabel na lalaki ang nag-aya sa kanya. Para akong binuhusan ng yelo sa narinig. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ng mga sandaling iyon. Paano mo nasabing aswang sila? Nauutal na tanong ko. Kitang-kita ng 2 mga mata ko kung paano nilang katayin ang baboy at walang pag-alinlangang nilantakan kaagad. Kaya sana tulungan mo ko, pakiusap. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Oras na makaalis ako rito. May mga sinabi pa si Norman, dahilan para mapaniwala niya ako. Sige. Naniniwala na ako sa sinasabi mo. Sa ngayon ay hindi kita matutulungan, pero huwag kang maglala. Hahanap ako ng paraan para maipuslit ang susi. Sabay tayong tatakas sa lugar na ito. Magtiwala ka sa akin at magdasal na hindi ako mabuko kaagad. Ani ko pa.
Pinagplanuhan namin kung paano makaalis nang walang nakakaalam. Ang sabi kasi ni Norman, oras na makapasok sa baryong iyon ay hindi na basta-bastang makakalabas pa ng buhay. Dahil bantay sarado ng mga tao ang bawat kilos ng mga dayuhan, partikular na sa bungad ng baryo. Pagbalik ko sa harapan ng bakuran, ay sakto namang paglabas ni Mabel. Dumating na pala sila nang hindi ko man lang namamalayan. Mahal, saan ka galing? Magiliw na tanong ni Mabel. At mukhang hindi niya naman napansin galing ako sa dulo ng bahay nila. Dyan lang. Naglalakad-lakad lang ako. Medyo naiinip kasi ako kanina sa loob eh. Pagsisinungaling ko rito. Ganun ba? Halika, may pasalubong ako sa iyo. Aniya at iginiya niya ako papasok sa loob. Grabe ang kabang nararamdaman ko. Lalo na noong maisip ko ang sinabi sa akin ni Norman na ilang tao na ang binihag ng pamilya ni Mabel. Ang ibig sabihin lang noon ay isa ako sa magiging bihag nila pagdating ng araw. Ang bobo ko talaga. Bakit ba hindi ko naisip na kilalanin muna si Mabel bago ito ayaing magsama? Ang tanga-tanga ko. Tama nga si inay. Ay nako. Sa loob lamang ng ilang buwan ay binuntis ko na kaagad siya para lang wag mawalay sa akin. Ang sarap din kasi. Sambit ko at puno ng pagsisisi. Dumaan na lang ang 2 araw. Ay hindi ko pa rin mahanap ang susi. Ganoon pa man, ay hindi ako sumusuko sa paghahanap. Hanggang sa isang beses ay inaya kaming pumunta sa bahay ng tiyahin ni Mabel. May salo-salo raw sa bahay nito, kaya kinakailangan naming dumalo. Habang kumakain kami ay bigla akong nasamid, kaya tumayo ako para kumuha ng tubig sa kusina. Sa hindi inaasahan, ay narinig ko ang pag-uusap ng 2 matanda. Hindi naman nila ako makikita dahil hindi pa naman ako tuluyang nakapasok sa loob ng kusina. Umayos ka, hindi pa itong tamang oras para biktimahin natin siya. Hintayin natin ang hudyat ni Berting, kaya maghinay-hinay ka riyan. Rinig kong saway ng isang ali, nakasamang nag-aasikaso kanina ng pagkain. Sumagot naman ang isa pa at nagwikang, ano naman raw? Sa totoo naman ang lahat ng mga sinasabi niya. Lahat ng dayuhan na papasok sa kanila ay magiging bihag na nila. Kaya huwag siya nitong masaway-saway. Dumaloy sa katawan ko ang kilabot na nararamdaman matapos marinig ang usapan na iyon. Gigil ako at naikuyom ko na lang ang kamay na bumalik sa mesa. Sa isip-isip ko, kaya pala magmula nang dumating kami sa baryo ay palagi nang abala si Mabel. Dahil sa may pinaplano na pala ang pamilya niya. Mukhang ako na ang susunod oras na makatay na nila ang taong binihag nila. Sa totoo lang, Sir Casper, grabe ang galit na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon kay Mabel. Nilinlang niya ako at pinapaniwalang mahal. Na mga oras na iyon ay buo na ang pasya ko. Hindi ko nahihintayin pa ang araw na ipapakita na talaga nila sa akin kung ano talaga sila. Noong nawala na naman sa bahay ang pamilya ni Mabel, ay pumuslit ako sa dulo ng bahay. Nakita ko na kasi ang susi kung saan iyon palaging inilalagay ng ama ni Mabel. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Pagkabukas ko ng pintuan, ay halos lupaypay na si Norman. Ito, kanin at tubig. Bilisan mong kumain, kunti lang yan, para magkaroon ka ng lakas. Wika ko sabay abot dito. Kaagad naman kinuha ni Norman ang plastic na may lamang kanin at ulam, tapos ay nilantakan na iyon ang nilantakan. Nang matapos niyang uminom ng tubig, ay nagtanong siya kung ano na ang plano. Hindi na kami pwedeng magtagal pa dahil sa susunod na gabi ay kabilugan na ng buwan. Paniguradong may kakatayin na naman ng mga aswang
At baka sa pagkakataong iyon ay siya na ang nakatakda. Huwag kang mag-alala. Mamaya ng gabi ang plano natin na pagtakas. Kaya dapat handa ka sa anumang mangyayari. Magpalakas ka ngayon para mamaya may lakas ka sa pagtakas natin. Huwag ka rin magpahalata kung sakali man kapag pinuntahan ka nila dito mamaya. Mag-relax ka lang at ako na ang bahala. Saad ko sa kanya nang mapansing balisa at tila ba natatakot na siya kahit hindi pa man kami tumatakas. Oo, huwag kang mag-alala. Magpapalakas ako. Tugon niya. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, kung sakali ba na mabisto tayo habang tumatakas, kailangan nating lumaban. Bahala na kung anong mangyari. Sugal na kung sugal. Wika ko at pilit na pinapalakas ang loob ni Norman. Ipinaliwanag ko sa kanya ang iba pang plano para sa aming pagtakas. Tango lang naman ang nagiging tugon niya matapos kong ipaliwanag. Pagkatapos naming mag-usap ay nagmadali na rin akong bumalik sa loob ng bahay. Baka kasi bigla na namang dumating ang mga iyon at mabisto pa ako. Sana lang magtagumpay kami sa gagawin. Sambit ko at napabadasal sa isipan. Nang araw na iyon ay naitanong ko rin sa sarili kung bakit ilang araw nang hindi nagpaparamdam si Silaria. Siguro hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makatakas sa engkantong si Arcamon. Baka bantay sarado ang ulupong na yon kaya ganon. Dapit hapon na at makulimlim ang panahon. Tila ba'y umaayon sa amin ang panahon. Tamang-tama ang pagkakataong iyon na tumakas. Dahil hindi kami kaagad maramdaman ng mga aswang kung sakali man. Dahil sa pakiwari ko ay raragasa ang ulan sa kinagabihan. May problema ba? Parang ang lalim kasi ng iniisip mo. Tanong ni Mabel na nagpaigtad sa akin. Wala naman. Sagot ko. Sigurado ka? Paniniguradong tanong niya. Tumango ako at sinabi sa kanyang wala talaga akong problema. Iniisip ko lang kung magkano ang gagastusin namin sa pagpapatayo ng bahay. Kaya nadatnan niya akong malalim ang iniisip. Mukhang napaniwala ko naman si Mabel dahil hindi na siya muling nangulit pa. Nga pala mahal, sa Makalawa, may handa ang gaganapin dito sa baryo namin. Ang sabi kasi sa akin ni Ama, maghanda at may sorpresa sila sa'yo. Ginapangan ako ng kilabot matapos marinig ang sinabi ni Mabel. Kahit na napakalambing ng boses niya, ay kakaiba naman ang dating noon sa akin. Mahal, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Untag na tanong pa niya. Sunod-sunod na napalunok ako at sinabi sa kanyang nakikinig ako sa sinasabi niya. Muli ay matamis na naman siyang ngumiti at nagpaalam na tutulungan raw muna niya ang kanyang inang maghanda ng pagkain. Napapailing na lamang akong sinundan ng tingi si Mabel. Umpisa pa lang talaga ay alam kong wala na siyang balak pang magpatayo talaga ng bahay namin. Simula kasi nang dumating kami, ay isang beses niya lang nabanggit ang pagpapagawa ng bahay. Tapos noon ay wala na. At para bang nakadepende na lang siya sa sinabi ng kanyang mga magulang. Silaria, kung naririnig mo man ako, nakikiusap ako sa iyong gabayan mo ako sa pagtakas mamayang gabi. Sambit ko sa isipan, kahit nabatid kong napaka-imposible na iyong mangyari. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, ay saktong bumuhos na ang malakas na ulan. Kasabay ng hangin at panakanakang pagkidlat na parang may paparating na bagyo. Pinakiramdaman ko lang kung malalim na ba ang pagkakatulog ni Mabel bago ako bumangon at kinuha ang pera at nilagay ko sa bulsa. Tapos noon ay bit-bit ko ang 2 kutsilyong itinago ko sa gilid ng bahay. Noong nagdaang araw
at nagmamadali na akong tumakbo papunta sa dulo ng bahay. Grabe pa ang pangangatog ng kamay kong nagmamadaling binuksan ng pintuan at kinalagan si Norman. "Halika na, bilisan na nating tumakas habang hindi pa nila tayo nararamdaman." Wika ko sa paos na boses. Iika-ika man ay nagmadali nang naglagad palabas ng silid na iyon si Norman. Nang makalabas na kami ng bakuran, ay kamuntikan pa akong mapasigaw ng biglang may sumulpot sa harapan ko. "Anak ng putz! Ikaw pala yan si Laria. Nakakagulat ka naman," sambit ko. Gulat na napaatras naman si Norman at nagtanong kung sino ang babaeng humarang sa daraanan namin. Magsasalita na sana ako, pero mabilis na tinapik ni Laria ang balikat ko at sinabihan akong huwag ng maraming daldal pa. Kung gusto naming makaligtas ay bilisan na naming sumunod sa kanya at ituturo niya ang mas mabilis na lagusan para makarating sa kabilang baryo. Kapag daw nakarating na kaming dalawa ni Norman sa kabilang baryo, ay hindi na kami gagalawin pa ng mga aswang dahil may mga albularyong naninirahan doon. Hanapin lang raw namin si Katimyong at doon kami pansamantalang manuluyan sa gabing iyon para hindi kami galawin ng mga aswang. Wala na nga kaming sinayang na sandali. Mabilis na kaming sumunod kay Laria habang nakahalaw kip-kip dahil sa lamig na nararamdaman. Hindi na namin ininda pa ang napakalakas na ulan at sobrang lamig ng hangin ang sumalubong sa amin. Halos lakad takbo na ang aming ginawa para makalayo lang. Nandoong wala kaming pakialam kahit nadudulas pa kami. Ngunit nang nasa dulo ang baryo na kami, ay agad din kaming napatigil sa paglalakad nang makakita kami na parang aso na walang balahibo tapos panaytuwad at parabang masaya silang naglalaro sa tubig ng ulan. Mabilis na lumingon sa amin si Laria at sa mahinang boses ay sinabihan niya kaming huwag gumawa ng ingay. Kung nais naming ligtas kaming makalabas sa baryo, ay sisikapin naming huwag maagaw ang pansin ng dalawang hayop na iyon. Yun pala ay sigbin na pala yon. Mahina pa ako dahil hindi pa ako nakakabawi ng lakas mula sa ginawang pamamarusa ni Ama. Kaya't ang tanging maitutulong ko lang sa inyo ay ang gabayan kayo papunta sa lagusan na yun. Kung nais nyo pang mabuhay, sundin nyo ang sinasabi ko. Wika pa ni Laria. Pigil ang hiningang ingat na ingat kaming makalikha ng ingay. Hanggang sa tagumpay na nalagpasan namin ang mga alaga ng aswang na sigbin. Nang makarating kami sa may parang talon, ay biglang bumagsak sa lupa si Laria habang hawak-hawak ang braso. Mabilis na inalalayan ko siya at pumasok kami sa parang may talon. Kahit napakadilim ng gabing iyon, ay hindi kami nangangamba dahil sa parabang may kung anong kumikinang na bahagya na nagmumula sa katawan ni Laria ang nagbibigay liwanag sa amin. Kaya kitang-kita ko kung paano napangiwi at nasaktan ang diwata. Anong nangyari? Bakit kami sugat? Nag-aalalang tanong ko. Sa nangihinang boses ay sinabi niya sa akin na tinakasan niya ang mga kawal ni Arkamon. Mas hinigpitan pa raw kasi ng mga alagad ni Arkamon ang pagbabantay sa kanya para hindi na maulit pa ang ginawa niyang pagtakas nung huli siyang nakikipagkita sa akin. Pero nang maramdaman niya ngang nangangailangan ako ng tulong, ay hindi na siya nagdalawang isip ang magkipaglaban sa mga alagad ni Arkamon para makatakas siya at matulungan ako. Magpahinga na muna tayo, Laria, para makapag-ipon ka ng lakas. Ani ko pa. Marahan namang tumango ang diwata at nagwikang mas mabuti pa nga. Kinakailangan niya talagang mag-ipon ng lakas dahil nararamdaman niyang papalapit na sa amin ng mga aswang. Nang marinig ko ang sinabi niya, ay muli na naman akong nakaramdam ng takot. Nang tignan ko si Norman na nanginginig,
ay kita ko rin ang takot sa kanyang muka. Makaraan lang ang ilang sandali ay sunod-sunod ng malalakas na paghuni ng wakwak ang naririnig namin. Mabilis na umayos na sa pagkakaupo si Silaria at nagwikang, "Nariyan na ang mga aswang." Pagkalabas nga namin sa talon ay nagulat ako nang makita ko si Mabel. Kasama ang mga magulang niya at iba pang mga kapitbahay na minsan ko nang nakitang may kinakatay noong mga gabing tila nagpo-prosesyon at nagre-ritual ang mga ito bago pumatay ng karumal-dumal. Kahit nakabado ay pinakiusapan ko si Mabel. Nahayaan na niya kaming umalis. Kumbinsihin niya ang mga magulang niya at ang iba pa nahayaan kaming makalabas sa baryo nila. At nangangako kaming walang pagsasabihan kundi ikaw lang, Sir Casper. Di joke lang. Mabel, kung alam ko lang na ganito ang kahinat na ng lahat, di na sana ako sumunod sa suwisyon mong dito tayo tumira. Kaya sana, pakiusap ko sa iyo, hayaan na ninyo kaming umalis sa rito. Pwede ba yun? Nakikiusap na saad ko. Isa kang hangal. Hindi pa ito dapat ang oras mo. Pero dahil sa maling hakbang na ginawa mo, pinatunayan mo lang na nararapat ka ng mamatay ngayong gabi. Inuutos ko na dakpin ang mga yan. At sa gabing ito, ay makakatikim kayo ng laman ng tao. Utos ng ama ni Mabel na siyang labis na ikinatakot ko. Sa palagay ko ay kaming dalawa lamang ni Norman ang nakikita ng mga aswang. Hindi nila nakikita ang diwatang si Silaria. Gawa ng hindi man lang nila ito napagtuunan ng pansin na nakaupo lamang. Maya-maya pa ay nagulat ako nang biglang tumingala sa kalangitan ang mga kasamahan ni Mabel, lalo na ang mga magulang niya. Tapos may kung anong binibigas na salita bago pa lamang sa pandinig ko. Ilang sandali din ang nagdaan ay nakakakilabot na angil at atungal ang maririnig sa mga oras na yon. Unti-unti ding nagsilabasan ang kanilang mga pangil at humaba ang kanilang mga kuko. Tinubuan din sila ng makakapal at itim na balahibo sa kanilang katawan. Ang kanilang mga mata ay naging pula ang kulay na para bang umiilaw ito o nagbabaga. Tumutulo din ang malalapat na laway mula sa kanilang bibig. Tamang-tama rin kasi ang pagtila ng ulan, kung kaya't ang ibang nagsipagdatingan ay may kanya-kanyang sulo na bitbit. Kaya't nakikita ko ng malinaw ang katakot-takot na itsura ng mga aswang. Dala ng takot at pagkabigla ay hindi ko napaghandaan pa ang mga sumunod na nangyari. Bigla na lang kasing nagsipagsuguran sa gawin namin ni Norman ang mga aswang. At noong masusunggaban na sana ako, ay isang malakas na hangin ang sumalubong sa aswang na waribay sinapak ito ng makailang beses. Sunod-sunod na nangyari iyon sa bawat aswang na nagtatangkang sumusugod sa amin. Maya-maya ay nakita ko si Silaria pala ang dahilan kung bakit hindi man lang magawang makalapit sa amin ng mga aswang. Subalit, napansin kong sa bawat pakikipaglaban ni Silaria sa mga aswang ay mayat-mayat rin ang pagbulwak ng dugo niya sa bibig. Gusto ko siyang tulungan pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko naman kasi alam na gadambuhala pala ang mga lintikang aswang na sumusugod sa amin ni Norman. Baka isang kalmot lang ako, warak na ang tiyan ko at magkalaglagan na ang lamang loob. Tumayo na kayo, Ruel. Hanggat kaya ko pa silang pigilan. Mariing wika sa akin ni Silaria. Pero, paano ka? Nag-aalalang tanong ko. Huwag mo na akong alalahanin. Kakayanin ko to. Pipigilan ko sila hanggat sa makatawid na kayo sa kabilang baryo. Dalian nyo na. Sagot niya at muli na namang nakipaglaban sa mga aswang na sunod-sunod nang sumugod. Sa totoo lang, Sir Casper, halo-halo na ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Pagod
takot at tawa. Gusto kong tumakas na lang pero paano si Silaria? Hindi ko siya hayaan basta na lang gapiin ng mga aswang. Anak ng titing naman kasi. Kung bakit sa dinami-rami kong pwedeng bitbiting patalim. Abay kutsilyo pa talaga. Nagadang ka lamang ang laki. Ano to? Ipangkikiliti ko sa mga aswang. Ganon. Sambit ko sa sarili. Sabay tingin sa kutsilyo na sa palagay ko nga ay yuyupi pa iyon kapag isinaksak ko sa mga halimaw. Mabuti na lamang at sa paglipas ng ilang sandali ay biglang may mga itim na nilalang ang nagsipagsuguran sa mga aswang. At ayun, Sir Casper, lumitaw na naman ang ulupong na si Arcamon. Mabilis na sinaklolohan ni Arcamon si Silaria at walang habas na pinagpapatay ang mga aswang na lumalapit kay Silaria. Hindi pa sana ako aalis kung hindi ako hinatak ni Norman at nagwikang samantalahin na namin ang pagkakataong abala pa ang mga aswang sa pakikipaglaban sa mga engkanto. Tumakas na kami para naman hindi mabaliwala ang sakripisyong inalay ng diwata ng kagubatan. Habang tumatakas nga ay palihim lamang akong nagpasalamat kay Silaria at ganon rin sa seloso at antipatikong si Arcamon na lagi akong sinasakal at hinahabol sa panaginip. Akala niya naman aagawin ko ang diwatang iniirog niya. Pero ayun na nga, Sir Casper. Gaya ng bili ni Silaria. Pagdating namin ni Norma sa baryong nabanggit niya, ay hinanap namin ang albularyo. At binanggit rito ng diwatang si Silaria ang nagpapunta sa amin. Noong una nga akala ko'y pagtatawanan at hindi ako paniniwalaan ng albularyo. Pero gayon na lamang ang paggagulat ko nang magwika itong hindi na raw ito magtataka pa kung bakit tinulungan ako ng diwatang iyon. Sa kadahilan ng kahawig na kahawig ko umano, ang lalaking minsan ang iniibig ni Silaria, matagal ng panahon ang nakalipas. O diba, Sir Casper, malateleserye lang ang binggahan. Pero ayun na nga, dahil sa ganawang pagligtas ni Silaria, ay kamuntikan na nitong maibuwis ang sariling buhay. Kung kaya't gano'n na lamang kahigpit kung magbantay si Arcamon sa kababata nitong diwata. Sa pagdaan ng mga araw ay nakabalik kaming ligtas ni Norman sa kanya-kanyang pamilya. Humingi ako ng tawad sa aking ina at di naman naglaon ay nagkaayos kami. Wala na rin akong balita pa kay Mabel kung ano na ang nangyayari sa kanya, kung buhay pa ba ito o hindi na. Tungkol naman sa diwatang si Silaria, napanaginipan ko lang siya isang beses na masaya na siya. At yun din ang huling beses na panaginip na iyon, na yumakap siya sa akin at nagpaalam ng formal. Sa totoo lang, para akong nabaliw. Pagkaraan ng ilang buwan, ayaw kong nakakakita ako ng dilim. At kapag may nakilala akong babae na probinsyana o malalayong probinsya galing, ay hindi ako nagtitiwala. Kaya yun din siguro ang dahilan kung bakit matagal akong napasok sa relasyon. Pero sa awa naman ng Diyos, makalipas lang siguro ng 5 buwan, ay naging maayos na ako. Nawala ang nervyos ko sa katawan. At higit sa lahat, nagmahal na rin ako ulit. At yun nga, nagkaroon kami ng 2 anak. Namumuhay na hanggang ngayon, nang mapayapa kahit minsan ay nag-aaway. Ang gulo. At yun nga, Sir Casper, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At maraming salamat sa pagbabahagi sa aking kwento kung mabasa mo man ito. Hanggang dito na lang po, Joel, mula sa lugar na maraming magandang kalsada. Huwag kalimutan magpandesal.